Hi guys! Hello! Ako si Tony. At ako si Soren. And this is our 6th episode. Alright. Fifth! Oh, Fifth I'm sorry. episode. I forgot na nag-extend nga pala yung Nolly. So this was supposed to be our 6th episode. Tama ba? But, unfortunately, Pang-limang episode. panlimang episode kasi nga nag 2 months yung Nolly. Anyway, so today we are talking about Operation Bounce House by Matt Dineman. Woo! Yeah! As everyone who currently knows me knows, I'm a very big fan of Matt Dineman's work, specifically Dungeon Crawler Carl. So this is since Dungeon Crawler Carl has currently 8 books out. This would be my 9th book in the series. I mean Hindi siya series, ninth book na binasa na gawa ni Matt Dineman. Pero actually nauna ko siyang basahin sa kaysa sa 8th book ng Dungeon Crawler Carl. So technically pang 8 ko siya na book niya. Pero anyway, and this is Soren's first book. Na Matt Dineman. Yeah. Is it a better introduction kay Matt Dineman than the DCC series? Let's find out. Ako kasi walang comparison kasi ito pala yung first time ko Matt Dineman na book. And honestly, obviously, I think it's really unfair to compare it to Dungeon Crawler Carl kasi Bakit? it's such a sprawling work. Ah. It's been developed so much na, and the characters have had time to grow a lot. And isa yun actually hindi, yun yung favorite aspect ko ng Dungeon Crawler Carl. Lahat ng characters you grow to care about. Okay, enough about Dungeon Crawler Carl. Let's go to Matt Dineman's Operation Bounce House. This is a standalone. It's not lit RPG. It's science fiction. Science fiction lang. Yeah. So, nung binasa ko to, saka ko lang actually sinearch kung ano yung ibig sabihin talaga ng science fiction. Na it's actually supposed to reflect pala talaga yung current, situation ng world, politically. Ganun ba yun? Yeah. Apparently. But yun dun, science fiction naman yun may current, I guess, ng time na sinulat yun siguro. Yeah. And it's supposed to, 1969? stab at the, current happenings May ganun in ba? the world Ganun pala yun? right now. Yeah. Akala ko science fiction, basta may science na involved, science fiction yan. Tapos rooted sa reality of some sort. Kaya nga, rooted in reality. Pero there's Pero in terms ng science, ibig sabihin. yung science lang? No. Paano parang political talaga dapat yung science fiction? Apparently, yeah. Kasi isa yun sa mga una kong nahalata na, wow, this is so much more in your face. Yung politics niya is so much more in your face than Dungeon Crawler Carl. Sorry. Bringing up ko na naman yung Dungeon Crawler Carl. Kasi nga, mahirap namang iwasan yun na i-compare sa other works niya. But, yeah, so, overall, what did you think of Operation Bounce House as a standalone? Anong masasabi ko? Parang straightforward na storya naman siya. Tag dito, humans versus robots, kinda. Ako, parang may something, medyo nabitin ako sa mga nangyari for me. Hindi ko alam kung ano yung expect ko. Feeling ko yung expect ko mas maraming battle scenes, pero sa context naman ng story, may sense kung bakit onte yung battle scenes. Pero mas nag-expect ako ng mga ganun labanan. Kasi, to those watching, yung Operation Bounce House, tungkol saan ba yan? Tungkol saan ba yan, Tony? it's about an Earth colony. Would we say colony siya? I mean, Yeah, kasi colonization tawag nila eh. Yeah, kasi in the distant future, we don't really know when this exists. Pero Earth exists currently. Pero nagpapadala sila ng certain number of population to other planets to kumbaga start Kinokolonize nila civilization there. kinokolonize nila yung galaxy basically. Yeah. Sige, focus tayo sa isang specific na colony, in New Sonora. Yes. And then currently parang yung nangyayari ay magbubukas yung gateway
between Earth and New Sonora. So like pwede na silang mag back and forth, Yung kapatid ng bida, for example, she wants to go to Earth to live there. Sa Aruba, no? Sa Aruba, yeah. Aruba. Kasi basically she has a lot of money. She has accumulated a lot of money from streaming. And gusto niya doon na mag-retire basically. Sa real friends. Totally not only fans. Yeah. Cause, maraming aspects dito ng current, goings on Pero in Earth na, Hindi pa nababanggit kung ano yung nangyari. na-theorize nila. Kung tungkol saan. So, yung sa New Sonora, ayun. Basically, halos lahat sila, actually lahat naman sila ay farmers. Kasi nga parang medyo primitive pa yung pangatlong generation pa lang yung nandito, no? Di ba? Yung mga, basically kasi, for like, sometime, nagstay yung mga lolo nila sa ships. Generation sila, ships. Kung saan sila dumating. And then, bumaba sila, and then doon sila nanganak, tapos yung mga anak nila, doon din nanganak. And then, they're all farmers, basically. Tapos ngayon, nagbukas na yung portal, yung gate between Earth and New Sonora. But then, to their surprise, mechs from Earth are suddenly attacking them and branding them as terrorists. And, parang, yun nga, diba sinabi natin kanina na they're only farmers. So, does that sound familiar? Hindi ko alam, ha? Familiar ba yan? Being branded as terrorists when they're defenseless and then... So, yun yung, yun yung point ng story. Yeah. Overall. Actually, inatake sila bigla ng Earth. And then, it's, the main plot is about si Oliver, which is si Oliver Lewis. Grandson of Grandpa Lewis who just passed. Si Grandpa they're Lewis. A family of, Si Grandpa farmers. Lewis lumaki sa generation ship. Pero nagland sila. By the time niya, siguro enough na para magland sa New Sonora. Yeah, when he was around like 15 or 20 years old. Ganun. Kasi anak nila, yung parents nila, Lulu and Oliver, yun yung namatay yung generation nila, almost entirely. Na later marireveal kung bakit sila namatay. Parang may sickness that took the first generation that was birthed on the planet. And then, so parang yung mga tao sa New Sonora ay either sobrang tanda or mga 20s, ganun. Tapos parang literally less than 50 yung, diba, yung mga toddler. Yung mga less than 2 years old. Kasi kakalift lang din ng parang ban nila on pregnancy. Parang Kasi, pinagbawalan kasi sila muna magbuntis. Kasi pinigure out nila kung ano yung nangyayari, ba't namamatay yung mga second generation bago sila pinayagan na magkaanak. So like on the surface, right, really, I thought it was an interesting premise. Intriguing. Pumasok agad sa utak ko na sigurado Earth yung may kasalanan Yeah. Kung bakit Talaga? Kasi sino pa ba, 'di ba? Feeling ko nilason sila. Hindi ako makapaniwala. Agree ako dun sa analysis nung sino ba 'yun, nung lola. Kaninong lola ba? Kay Sam, yung lola ni Sam. So yung mga characters pala, no? Kasi Oliver, yung point of view niya yung tinitingnan natin, first person. So may kapatid siya, si Lulu, na sobrang liit. Yun yung naalala ko sa kanya. 4'11". Tapos may friends sila. Height ko yun ng grade 3. Tapos may friends sila, si Sam, Miguel, Araceli, and others. Miguel 1 tsaka si Miguel 2. Halos lahat ng characters farmers sila na may mga side hobby. Tapos may banda sila, no? Which is yung Rhythm Mafia. They're not even really good, but like, it's a hobby, It's hobby nila. Na, sabi naman nila, excuse lang din nila para tumambay, basically. Kasi pagod sila mag-farm usually. Gusto ko yung sinabi mo kanina na tingin mo humans yung gumawa nung... Yun yung na-expect ko nung una kaagad. For sure, may conspiracy agad yun. Nung sinabi nila na cray-cray yung pilot nung isang generation. Sa Hibisco. I was like, something's wrong there. Feeling ko yung AI yung may gawa. Kasi 'di ba sinabi niya na the AI is trying to kill us. But anyway, wait, let's just define what AI is in this universe. Kasi with Matt din naman, meron ding AI sa Dungeon Crawler Carl. Pero mahalata mo yung edad niya kasi yung AI niya ay not, yung AI this generation's AI. Yung like, AI is yung dito typical na sci-fi AI. Yung talagang true intelligence. Yes. So, nire-reference din minsan yung mga generative AI. Pero lang. Pero he's like poking fun at them, right? And, ayun, parang,
O nga pala, nung sinabi rin at first na it was illegal na. Hindi pala natin nasabi na may isa pang character, si Roger. Basically, yung farm nila, may isang true intelligent AI na parang siya yung manager, tsaka nagtuturo. But we don't know this at first. Parang siya si Mrs. Poppins, kinda. Siya nagtuturo, Mrs. Poppins? Miss Poppins. Mary Poppins? Mary Poppins. Yaya Roger! Parang siya yung nagtuturo kay Olive. Tsaka siya rin yung nag-manage yung mga robots dun sa farm. His concept was really cool. I Kasi really like that. yung lolo nila, si Grandpa Louis, parang engineer siya dun sa nila, no? By the way, wait lang. Before you elaborate on Grandpa Louis, yung mga pinapadala palang population sa mga kinocolonize na planets ay half like volunteers and then half mga criminals. Half So ba parang sinabi? they Hindi ko get naalala to yung part na yan. yeah, they get to parang start a new life in the Different other planets. Yeah. So, yun. Anyway, you were saying Ano nga Grandpa yung Louis. Grandpa Louis was an engineer. Engineer siya, so siya yung marunong magkalikot ng mga honeybee. Pero inaalala ko lang ngayon kung ilan yung current na colonies. Parang 10, di ba? 10 yan, sa dulo ng story, 10 yan nag-respond kay Roger. 4 yung may currently open na pinholes or na gate or something like that. Parang onti lang naman pala. Anyway, so yun yung basta ang point ng story so far ay inatake ng Earth randomly yung mga farmers gamit yung mga mechs na controlled by random children and streamers sa Earth, no? So parang ginawa nilang video game yung pag-atake sa Kasi nga nilabel sila as terrorist. So nakita ko dito parang colored siya ng mga current events sa Yeah. yan siguro sa Israel tapos yung drone war sa Ukraine. So parang colored din. I wonder kung kailan sinulat ni Matt Dineman to story. Alam mo ba kung kailan sinulat? Recently lang kasi kaka-publish lang nito last year. Hindi pero matagal na ba siyang development sa tingin mo? No kasi he's been writing Dungeon Crawler Carl. This was kind of like a side project for him. Parang your favorite author. Isip ko ngayon Siyempre may spoiler naman, di ba? Of course, this is a discussion of the contents of the book. Sa dulo kasi marireveal na, sige, saan na ba tayo? Isa-isa lang pala muna. Takbo na story. Yung sabi mo kanina, si Grandpa Louis, siya yung marunong kumalikot na. Isa pa ang ina-expect ko, na akala ko marireveal na all this time si Grandpa Louis si Roger. Wow! Pero kind of vindicated naman ako sa dulo kasi napatunayan na pwedeng ilipat yung consciousness sa mga robot. So nung nabasa ko yun, umaasa pa rin ako kahit mga 10 pages na lang yung natitira. Baka, I'm Grandpa Louis. Nireveal niya si Roger. All this time. So yun yung yung nabanggit ko kanina na ina-expect ko sobrang daming battle scenes. Pero in the end, or in the middle, parang onti lang naman yung battle na sila yung nagpa-participate, yung mga character na humans. Kasi mostly yung nagpapagana ng battle, si Roger, bilang siya AI. Kasi na-reveal na, I guess sa tulong din ni Grandpa Louis, marami silang naitago na robots, no? Honeybee yung tawag nila. Kasi iba't iba yung klase ng robot. Merong AI, yun nga yung si Roger. Tapos merong scout bots, parang slightly smarter version. Hindi, slightly dumber kumpara kay Roger. Tapos yung mga talagang pero mas malaki. Yung talagang mga workhorse nilang robot na inspired ng real life robots. Yung pagkaka-imagine ko kay Roger, para siyang si Eve sa WALL-E. Yung sa mga yung mga drones, para sila, merong mga real life na robot ngayon na sa Boston Dynamics. Wow. Yung Big Dog yung pangalan, tapos Little Dog meron din. Kasi lakas sila ng aso, kaya may sense yung Death Dogs yung tawag nila, di ba? So, may grounded naman siya sa reality ngayon na merong ganong robot talaga. Si Ukraine ata, tinatry din nila, pero hindi ko alam kung gumana. Anyway, so yun. So yun, parang yung primary panlaban nila is yung mga, yung mga dog robot, pero honeybee yung tawag nila kasi drone sila. Tapos may mga 3D printing technology sila, So kaya nila i-print kahit advanced. Basically, kahit anong bagay kaya nila i-print basta may papakain kang literal na material. Tapos sila na yung bahala mag-generate. So yun. So parang binigay yan kasi magiging problema yung resources, no? Kasi on farm lang naman sila, hindi nga nabanggit yung mga minahan, Puro sila farmers. So saan sila kukuha ng materials, no? So inutaka na lang ni Matt Dineman, nagbigay sila ng magical 3D printers para wala silang, kahit explosives kayang i-print, diba? Ang galing. The thing is, kasi parang ginawa siyang entertainment, right, for the gamers of Earth.
yun, binigyan sila ng printers as kind of like a, parang, yung sabi sa kanila, Pambalanse. Merry Christmas, right? Kasi parang, mas Meron naman, maging entertaining yung fights. Kasi madudurog sila para agad. kumita sila. Yeah. Ayaw nilang patayin na lang yung mga tao. Gusto nilang maging entertaining for the... Ang interesting din dyan, meron naman talaga silang printer tsaka iba pang technology on their own. Pero kasi since galing silang generation ship, umalis sila siguro mga 200 years ago, yung technology nila slightly less advanced kumpara sa technology ng Earth, no? Nabanggit nga doon na yung mga bagong kakaalis lang na generation ships parang mas mabilis na mag-travel kumpara sa kanila na inabot na few generations. Pero sa later on, marireveal na technically, mas advanced yung technology nila sa New Sonora kasi sa Earth, may nangyaring gera between humans and AI. Yung ending, natalo nila yung AI pero ginawa nila, lahat ng true intelligences, binan nila, no? Traducible AI tawag nila. So technically, mas advanced yung technology nila kasi Meron pa silang Roger. Si Roger na hindi natin alam at first, pero siya pala ay God, basically. Parang basically, sobrang cheat code niya, sobrang parang godlike yung power niya basta may internet. Basta may internet, kaya niya kontrolin lahat. Kaya niya mag-hack. Ano pa ba? Originally, 3 daw silang AI, di ba? Pero over time, nagbe-breakdown sila. Yeah. Si Roger kasi para sa bahay lang siya naka-assign. Kaya hindi siya nasira In-assign agad. siya for farming niya. Basically, yung whole function niya ay to manage the farm. Pero and also be like a teacher to the... Actually, hindi. Parang I would disagree na farmer siya. Feeling ko yung farmer na AI, yung dalawang namatay. Naalala ko sabi sa libro, pang-manage siya, yung original niyang tawag doon, skill, trabaho is alagaan si grandma na buntis. Tapos siya naman yung nag-alaga sa anak nila si Mama Catalina na namatay din. And tas then ngayon, Lulu and Lulu and so basically Oliver. Mary Poppins bot talaga siya. Pero since siya na lang yung natitirang AI, siya yung nagko-control ng rest. Anyway, so ano ba? So it's a really interesting... I thought it was really a really interesting Para siyang premise. Para siyang kind of Black Mirror episode. May ganung Black Mirror episode, 'di ba? Hindi ko malala. Say that, or at least parang Love, Death and Robots ba 'yan? Merong episode 'yun, as in literal na yung binabago nila yung mukha ng mga akala nila parang insect aliens, sa pala mga refugees pinapatay nila or something. Yeah. Kasi dito ganun, no? Yeah. Parang yung video feed ng mga mech nang galing sa Earth, parang ini-edit nila onte. Para may delay sa feed. Nagtataka sila bakit they can edit. Ba't naglalag yung transmission? Yung pala kasi in real time, ini-edit nila yung footage para... For example, kasi sa isang footage, meron silang pinatay na bata. But then, dahil sa delay, parang mukhang baril yung yung dala. Or yung iba totally talaga dinidelete nila eh. Parang mukhang lumulutang lang yung tawag dito. Ayan. Pero marireveal na point, nagustuhan ko na binring up yun Matt din naman na in the end, na-reveal na most likely aware yung mga bata at mga streamer na alam nila yung ginagawa nila na pumapatay sila ng mga innocenteng civilian. Na feeling ko another parallel to real life. Diatribe ni Matt din naman sa mga real life streamers. May mga ganun ko sa streamer, di ba? Nuisance streamers. Yung nangaasar lang. Feeling ko. So yun. Para kasing na-reveal later na may isang para psychopath, si serial killer Sadie, yung pangalan niya. Nakikita niyo daw, hindi daw na-filter nung systems ng, ano pangalan ng company nila? Ano yung pangalan ng company ng kalaban? Oh my God. Ano yung pangalan? Nalimutan natin. Importante yan. Ano yung pangalan? Apex Industries. Yeah. Yan. Parang na-discover niya na pag sa salamin mo tiningnan yung mga pinapatay mo, hindi na-filter out ng system nila. So parang alam niya yung ginagawa niya talaga. Na pumapatay sila. So parang na-reveal na dalawang major city lang kasi ata yung nabanggit. Yung Fat Landing, which is yung capital ng buong planeta. Tapos yung Burnt events Ends and then adjacent sa Burnt Ends yung nangyayari right now. Pero specifically sa farm nung ni Oliver. Ano bang gusto na sabihin? Ayun nga, yung para may parallel sa mas stream. Feeling ko yun yung mga tinitira dito. Ito pa yung kasi since you mentioned that, may mention dito si Oliver na sabi niya, some Earthers had been calling us that, subhuman. Subhumans, Kasi, dahil nga parang inalter yung genes nila to kind of survive better sa planet na yun. Kasi nga nagkaroon ng sickness, di ba, na namamatay yung mga So, like, Earthers, kumbaga, have been kind of making up excuses to make it okay to parang kill them. sila, racist na ewan.
they would have just been making up. Kasi may kinausap dito si Rosita, 'di ba? Na parang they would have just been making up stuff kahit wala naman. It's like just a reason to hate, ganyan. Parang sinabi nga nila na technically mas subhuman pa yung taga-Earth kasi uso sa Earth yung implants by that point. Sa planeta nila wala pa yung ganun technology. They were using bracelets at this point to like track each yung other cellphone nila. and like bracelets. But then the Earthers have implants na, they inject it. Yung immersion rigs nga 3D yung VR nila. Wala pa daw ganun technology sa New Sonora. Ano pa ba? Ang real life lang, ano ba? Naalala ko lang bigla na yung real life na nireference nila lang ay yung Red Hot Chili Peppers, no? Kinanta nila sa dulo yung kanta nila, kinover nila. Music was a really big part of this, ano? Although music is really big part, pero wala naman siyang music. Specific? You mean? Wala siyang lyrics na sinulat. Di ba? Wala siyang dinescribe na kanta, ano lang. Kasi it's like, it's a really small book. Kahit na, still. So. Medyo yun, nakulangan ako doon. Kung music-centric yung bakit wala man lang siyang kahit simpleng lyrics nung kanta na sinulat. Kailangan niyang bayaran yung copyright ko. Hindi. Nagko-compose sila ng kanta, di ba? So, ba't di siya sumulat? Okay. Yan, isang critic ko na. Hindi man critic, pero napansin ko lang. Parang kung magsusulat ka na may banda doon sa book, dapat, tas heavy yung relationship ng music, dapat pagsulat ka man lang ng, onting lyrics. Ng lyrics. Okay. Kunwari. Interesting. Wala, binabanggit lang nila yung title, tas yung energy ng kanta, pero otherwise, hindi sila nagsulat ng lyrics ng kanta. Yung isa sa mga comments ko na sinabi ko nga kanina ay yung sa characters na for me they felt a little basic, yes. Like hindi naman sa hindi ako nag-sympathize sa kanila. Like for example, yung dun sa matanda na si Mr. Yanez na namatay. Siya yung very first na nabasa nila. Natin yung scene mismo ng death na pinatay. And kasi, I was shocked, pero hindi ako, like, okay. I didn't really, care. I mean, parang, misanthrope kasi si Mr. Yanez, no? Hindi siya close sa mga tao. He was very like a recluse and parang grumpy old man. Alam niyo yung movie na Monster House? Parang gano'n. Ay, grabe ka naman! Yan na-imagine kasi Mr. Yanez gano'n. Puro Mexican pala yung characters dito na implied. He has been training his pigs, medyo and his chickens. Gusto niya mag-establish ng circus kasi for the first time in many decades, ngayon lang magkakaroon ulit ng mga bata sa planet, no? Kasi for the long... Yun yung reason, di ba? Now I'm crying. Kasi interspersed throughout the book, may mga random interview si Rosita sa mga iba't ibang citizen ng na later on marireveal na yung pala yung scenes na nila-livestream nila sa Earth during the final battle. Kasi is kind of spoiler, tatalan tayo ulit sa dulo. Sa dulo kasi... hindi tayo organized. Yun nga, hindi tayo organized. Kasi alam nilang matatalo sila, no way na kaya nila labanan yung 7,000 mechs versus sa gamit lang nila. So, plano nila parang kind of suicide, na habang nagbabattle, ila-livestream nila yung concert. Magko-concert na lang sila kasi as a band, never talaga sila nag-concert. Parang hobby lang talaga nila. Pero pangarap ni Sam na magkaroon ng concert. So, during nagbabarilan sila, nagko-concert sila, kumakanta-kanta sila. Tapos, during the breaks between the songs, nila-livestream nila sa Earth yung yung mga documentary na shoot ni Rosita. Yung girlfriend kasi ni Oliver, yung bida, parang amateur filmmaker siya, no? Pero never niya nirelease yung mga videos niya. Ito yung moment na... She's just been interviewing the regular people of New Sonora kung what's your job like? What do you do? Ano yung dreams mo? And natupad ba yung dreams mo dito? Long term kasi yung project dreams niya. mo for the future? Ganyan. Ngayon ko lang na-realize na finershadow pala yan. Ngayon ko lang na-realize. Kasi sa book, ni-reveal na tinatanong nila, kailan mo ba i-release yung mga sinushoot mo? Naiyak tuloy ako. Sabi ko, di ako affected, pero na-affect ako ngayon. Para kasing lagi, oh my gosh. Sa friend group nila, alam nilang lagi nag-video si Rosita, pero nagtataka sila parang never naman siya nag-release ng movies niya. Simple sa dulo, marireveal na, kasi yung project niya long term, tatanungin niya ulit sa future kung na-reach mo ba yung dream mo na trabaho, etc. And then it's so sad because like, some of those people already died. Kasi nga, because of the attack. Well, Grandpa Lewis. Yung sa friend group naman nila, mostly nabuhay. Yeah, yun, si Araceli. Isa rin yun sa gusto maging farmer. Reklamo ko. Hindi naman reklamo. Okay? Yung central character sa buhay. I like na it was a happy ending. Nag-jump na naman tayo sa end. Pero, I kind of wish na mas malaki yung consequence sa inner group.
Wala man lang namatay na... Mga red I'm shirts yung sorry. namatay. Mga red shirts yung namatay. Mga side character. I don't mean na I want people to die, but like, for example, I wish na si Oliver Tuluyang would namatay. have stayed dun sa mech body niya. Kasi 'di ba in the end, he literally died. Pero yung consciousness niya Ibabalik pa rin was transferred to a mech. Tapos sabi ko, oh my God, I was so, kasi parang sinasabi niya na, I was too late, Rosita wanted a family, ganun, tapos di na kami magkakaanak, ganyan, So may ganyan. impact sana yun, May impact sana, and that would have really like stayed with me for such a long time. Pero, sabi ni Roger, but don't worry, we can, put your consciousness back in your body. Like, okay. Parang pinaka-interesting yung character sa akin doon si Roger. Oh, yeah. Gusto kong malaman yung takbo ng utak niya bilang AI, kunwari. Ano ba? Ano may sabihin ko? Si Oliver, what can you say about our main character? Ay naman, okay naman siya. He was, straightforward he was naman yun. Gusto ko na parang nag-stand up naman siya, naging leader siya. Kahit na numb siya sa mga sitwasyon. Yeah. Tsaka si Lulu. May something kasi na never na akong na-ansi. Na kapag, may nakita kasi ako before, may nabasa ako before na, pag lalaki raw yung bida sa dystopia, or sa some kind of like looming apocalypse, they're so clueless about about what's happening. Tapos pag babae, parang let's say, para silang si Katniss, ganyan. kapag may dystopia. Tapos lagi ko napapansin yun, for example, yung sa Fahrenheit 451, ganyan. He's just always, at least at first, parang unaware. Tapos saka sila parang magigising in the middle of it pag may nangyari ng sobrang concrete. Like, that's also true with Oliver. Kasi at the beginning, he's just like diba? Parang like I would say para siyang grumpy old man stuck in a... siya, very siya, apathetic siya noong una. Yeah. Na nag-comment pa ako nun sa Kindle na parang ang stupid ni Oliver kasi hindi niya nabalitaan na may Operation Bounce House. Kasi apparently malaking balita siya before na may plano sila, pero siya, wala siyang pake totally. Kasi ang reasoning niya, parang may pakialam siya sa immediate surroundings niya kung ano nangyari. Parang stupid. Which is such a common thing to be. I guess. Sa dulo naman, nag-transform ba siya with respect doon? I guess, oo. Ang dami niya realizations actually. Which is good. Wait lang, babalik lang ako doon sa... I still wish he died. Charot. Para mas may impact nga yun, Kinancel lahat. Hindi, sige. May mangyayari dapat. Si, nasunog pero buhay pa rin naman siya. Hindi, nababalik lang ako slight dun sa kanina nung nabuhay yung inner friend group. Sa story naman, parang may sense kasi meron silang sa bracelet nila, may communication sila. So, ang nabuhay is yung may mga communications, basically. Kasi diba limited yung bandwidth. So, originally nga dapat si Lulu tsaka si Oliver lang yung may bracelet na may connect. Kasi syempre yung Earth, unang ginawa nila, pinutol nila yung internet. Pero hindi nila alam na may backdoor na sinetap si Grandpa Lewis towards dun sa sa spaceship kasi, generation ship nila. Kasi presently, yung mga generation ships nag-orbit pa rin sa Earth kasi syempre malaking spaceship yun. Alangan namang masakin mo yun. Although technically property pa rin ng Earth yung mga ships. Pero yun, hindi alam ng Apex Industries na may backdoor sila sa internet papuntang Earth. Kaya may way pa rin sila magkwentuhan kahit remote. Pero limited yung bandwidth. So, onting tao lang yung meron ng access sa voice communication. So, for me, may sense na naman na buhay yung friend group nila kasi pwede sila ma-warningan kagad ni Oliver. Nangyari yun, di ba? May isang pinasabugan sila pero winarningan sila ni Roger. Nakatalon sila pero nabali yung hita yung uncle ni Miguel 1. Si Miguel 1. Si Miguel 1 tsaka si Miguel Mustache na nasunog. Yung mga naman... Ang galing pa ng medicine sa kanila, no? I was so amazed. Nabuhay yung lahat ng matatanda almost, no? Si Mr. Lang yun naman. Hindi, nung unang day 17. Yung sa papa. Yeah. So sad. Apig pa some chickens. Old people yung namamatay? Kasi gusto niyang tumulong. Yung gumagawa siya ng popsicles para nung bata pa sila. I wonder kung yung tatay talaga ni na Oliver ay yung yung ex, yung anak nila. Charot. Di ba ex na yung anak nila? Oo nga pala. Nanamatay din, yung twins. Sobrang nalungkot din ako sa mama. Si Mrs. Gonzalez. Oh, yeah. Sabi niya, wala may ganun doon na. Saka napunta yung sombrero nila, ni Mr. Gonzalez. So, at niluli na final concert, diba? Kaya ako, guys. Oh my God. Wow, sabi ko pa naman, wala impact sa akin yung characters. Sarap! May nangyari naman,
okay lang, may sense naman sa akin kung onti lang yung character development kasi 5 days lang yung span ng storya. Yes, exactly. Kaya parang okay Yeah, lang. yeah. Nagsimula sila sa shock, tapos nag-commit sila sa action. So, realistically, parang in the process pa rin sila ng pag-aano, diba? Nang nangyayari sa lahat. First time, yun nga, yung planeta nila super peaceful, tapos biglang gumagamit sila ng baril ngayon. Alam mo yung mentality ko sa buong game? Sa buong book? Ano? Sa buong book, na vindicated ako ni Roger, kinda. Kung ako sa kanila, that bombahin nilang nila Earth totally. Patayin na lang nila lahat ng taga-Earth. Yun yung ganti nila dapat. Imagine mo, You're like Hibisco. You're thinking like Hibisco. 90% ng New Sonora namatay. Imagine mo kung gawin nila sa Earth. Dapat gawin nila, sige, patayin nyo na lang lahat. Si Oliver yung voice of reason sa dulo, ayaw niyang gawin yan, syempre. Siya yung bida. Nagulat Even ako, the kids, don't kill the kids, sabi niya kay Roger. Nagulat ako na siya yung... Well, I guess siya nga yung bida, kaya siya naman yung nagme-make sense na na maging voice of reason. Na voice of reason. Pero si Lulu tsaka si Roger, diba? Si Roger, by the way, yung classic AI trope na masama yung AI, dito na-reveal na kinda true. Pero na-test sarili kasi parang ang more of a message dito is may personality AI, iba't iba silang, may AI na sociopathic. They're kind of like true AI, like true intelligence. Another diatribe na naman, or comment na naman yan ni Matt din naman na sa dulo, diba, yung speech ni Roger sa dulo, na yung mga humans kasi exposed sa sobrang laking group dahil sa internet, so madaling mag-filter out yung hate, yung mga negative emotions. Pero si Roger, sinabi niya, lumaki siya sa small group of people, kaya mas madaling makita yung kindness among people. So parang another commentary na naman yun ngayon ni Matt din naman sa panahon ngayon na dahil sa internet, mas madaling makita na alam mo kaagad kapag may nangyayaring masama sa isang lugar, so sa point of view mo, lahat ng Earth masama. Pero in reality, na-amplify lang talaga yung mga negative sounds ng algorithm. I was really shocked talaga about how political this book is. May pagka-political naman siya. In a good way naman. Kasi, sa Dungeon... I'm so sorry. Yan naman tayo. Sa Project Hail Mary. Kasi sa Dungeon Crawler Girl, I don't wanna bring up Project Hail Mary kasi siya naman yung nagsabi na di siya political. Stupid. Anyway. Pero si Matt kasi, he's like really upfront na he is very political and he injects those things sa writing niya. The thing is, sa Dungeon Crawler Carl, it's very understated. But if you like read between the lines, halata na it's leftist. Obviously, there's like a Dungeon Anarchist cookbook. That's the third book of Dungeon Crawler Carl. But like here, sa DCC kasi, meron siyang mga like right-wing fans. Talaga? Yeah, kasi nga subtle yung politics, you know what I mean? So they're like, alam mo naman yung mga ganyan na parang, no, it's not political. It's, like, it's centrist. Ganyan. Yung mga ganyan sila. Tapos, I think Matt heard those people. So he kind of, went talaga. All out here sa Operation Bounce House. And, I don't know. I think I like that. And it's definitely a brave choice to make. Lalo na sa atmosphere ngayon sa US. I think so. So, parang feeling ko plus points yun for me na ganun siya ka, in your face. I don't know. What do you think? ang iniisip ko ngayon na nagustuhan ko naman yung quote-unquote plot twist with regards kay Roger. I mean, not really plot twist kasi parang vindicate. You mean na siya si Hibisco? Hindi. Na technically, totoo, natama yung Earth na masama yung AI. Kasi sa war nila, ganun yung nangyari. Pero ang pinagkaiba, nung panahon nila, hindi pa uso yung 3D printing na magic. Kaya natalo nila AI, pero sobrang protracted ng battle. Kasi parang na-reveal na By AI, we're like, not the AI of today, but like, parang, sci-fi AI. Parang na-reveal, diba, na may another planet na mas successful yung AI, na nag-die off yung colony, onti lang yung natira. Andromeda ba Yung yun? Demeter. Okay. Kasi parang doon dapat mangyayari yung open alpha, close alpha nung Operation Bounce House. Pero pagdating nila sa planet, nagtataka sila, walang tao, isa lang yung settlement na nag-survive. Tapos mukhang, wala daw silang proof, obviously, kasi kakarating pa lang nila. Pero ang likely daw na nangyari, pinatay or baka may sickness din katulad sa New Sonora. Kaya such that onti lang yung nag-survive sa planet nila, tapos puro AI na nagpapatakbo ng lahat sa cistern system. So parang na-reveal na
may agenda nga yung mga AI noong panahon nila na somehow. Although theory ni, parang na-reveal naman, na foreshadow naman siya kinda ni Roger. Kasi ang theory ni Roger, di ba, parang doon sa, hindi ko maalala yung precise wording, pero parang, nung nag-uusap sila sa bandang 60% ng libro, baka plano daw talaga na AI na i-shut down sila. Wait lang. Wait lang. Gulo, sorry. Kasi nga nagkagera, di ba? Tapos yung only way yung isa sa only way para wait lang, nangyari. And anyway, isa sa only way para malabanan yung mga AI is either patayin mo lahat ng computer na may AI chip or i-turn off yung entire internet tapos doon patayin mo. Yun nga sabi nila, muntikan nila inyok yung sarili nila back into Stone Age. Pero ang nangyari kasi ng panahon na yun, yung eradication option yung ginawa nila, na hunt down nila every single AI computer. Wait, ano na sinasabi ko? I don't know. Nalito na ako. Ang point is, yung plot twist is parang technically, tama naman sila sa idea nila na patayin yung mga AI kasi may very good chance there's a chance na they would kill them all. Na, yun they nga, would kill all Earthers. Another reveal na, yun nga yung nangyari sa Hibisco pala. Kasi sa gitna ng book, marireveal na yung Earth Ambassador sa another planet na binisita nila. Kasi, gulo ko mag-story. Yes. Basta okay, sige, may colonies, di ba? Tapos sa colonies, kapag ina-access nila, unang gagawin ng mga ambassador na bibisita is papatayin nila yung mga AI. Hard rule nila na hindi, kailangan patayin natin yung AI. Na within their rights naman, kasi technically, property nila. Property ng Earth, yung generation ships siya kay AI. So, in-investigate ni Roger yun, kasi nga, finally may connection na sa internet ng Earth. Tapos na-discover niya na isa sa mga unang search ng ambassador is may sinahanap siyang certain food lots, no? Kung nasaan yung mga specific pagkain na yun. Tapos na-discover nila na yung mga pagkain na yun, napunta lahat, imbis na distributed, napunta lahat sa New Sonora o sa Hibisco. Tapos yun, parang na-vindicate yung conspiracy theory ni Sam tsaka ng lola niya na nilalason sila ng Earth siguro. Na ang cause ng sickness ay hindi yung planeta, kundi yung pagkain na pinapakain sa kanila. Pero later on, na-reveal na yung nag-utos na haluin yung pagkain is yung AI ng Hibisco. So basically, ang lumalason talaga sa kanila is yung AI. Na tama yung suspicion ng naging crazy na captain. Na pinopoison nga sila. Ang point ko lang is, gusto ko yung plot twist na technically, masama nga yung AI. Pero si Roger, dahil lumakas siya sa New Sonora, iba yung point of view niya. Itutuloy pa rin niya yung plano niya, di ba? Na mag-establish siya sa moon daw ng settlement for his kind, sabi niya. Ay, may nakatch pala akong error. Hindi ko lang typographical. Nabanggit sa dulo na we will descend into Earth orbit. Pero mali, syempre not New Sonora orbit. Hindi ko alam kung consider bang type yan. Nagkamali lang. I-wonder ko sa printed book ganun din. Sa Kindle ko nakita. Anyway. So yun lang naman yung parang major plot twist, di ba? Na in the end, technically tama. Syempre ang goal talaga ng planet Earth. Hindi mo nasabi na si Roger Hibisco. Well, nga pala. Na parang copy siya ni Nilinaw naman niya na once na naging copy sila, pwedeng i-modify muna sila nung AI. I-modify nila sarili nila memory bago i-copy out. So hindi mo confirm ni Roger kung siya rin ba yung nag-utos. Pero sa point of view niya, hindi. I mean, kasi bagong copy lang siya. Pero later on, na-reveal, di ba, na parang technically aware si original Roger, na may ginawa si Hibisco. Pero sabi niya, unlike my progenitor. So alam niya yung nangyari. Tapos kasi sa dulo ng libro, in-upload sila sa ship. So naging ship AI siya. Yung ship AI na Roger version, hindi niya alam yun. Tapos merong Earth version na pretentious na yung pangalan, si Eidolon. Eidolon. Call me Eidolon. Anyway, ayoko naman mag-recount masyado ng libro, no? Kasi Esham na nabasa. Nabasa niya na yan by this point. Diba? So ano pa ba? Ano pa ba masasabi doon? Actually, nasabi ko na yung dalawa kong main gripes about it. Yung sa characters, which excusable naman kasi nga, una-una, stand-alone lang siya. Tsaka sandali lang nangyari. Although yan, nabanggit mo yung standalone. Sige, naalala ko, sorry. Parang sa bandang mga last few chapters, ang daming hints na magkaka-sequel to. Parang he said sa interview na talaga? that's all you get. Kasi parang ang dami niyang hinihint na posible mangyari na nalilipat yung consciousness, nalilipat into robots,
pag tumanda sila sa New Sonora, pwede ilipat yung consciousness nila sa robots. Well, maybe it's for the fic writers. No, tapos parang mag-establish ng colony si Roger. Parang ang dami pang posible mangyari. So, I guess it's just kinonfirm something na nga to think about, yeah. Feeling ko To nagsisinungaling discuss. Feeling ko nagsisinungaling si Matt din naman. Feeling ko lalagyan niya ng sequel yung feeling ko. Feeling ko, hindi. Normally, I wouldn't really be disappointed with the characters. Kasi nga, I understand na it's a one shot. It's just na, I know that he's capable of so much more talaga. Character development-wise. Ako kasi wala akong ina-expect. So for me, okay lang naman siya. Straightforward na I know it's okay. I know conflict, it's fine. event, resolution. Okay lang sa kanya. Okay. Ikaw kasi parang may kina-expect ka na mangyayari. Hindi naman sa nangyayari. Pero, yun nga, nagulat lang ako na Yun na yan. sa characters-wise, masyado siyang flat for me. Pero kasi nga, tanggap ko yun kasi obviously, it's a standalone. No, may problema Hindi ko sila naman- ngayon, is-solve nila ngayon. So, Hindi ko linear lang ina-expect talaga. na... Actually, hindi. Wala akong ina-expect. I just can't help but compare, obviously. Kasi nga, may previous experience ako sa work niya with characters. Nabasa ko nga kanina sa Goodreads, nagbasa lang ako konti, tinignan ko lang ano opinion ng mga tao. Ang habit ko kasi sa Goodreads, kung may libro na interested ako, ang binabasa ko yung mga one-star review lagi. Ako rin. Kasi hindi ako yung Alam mo worst si Matt case. din naman, pinopost niya yung mga one-star review sa website niya, lahat. Talaga, grabe na. Tinitira ba niya? Hindi So naman. funny. Ha? Pinopost lang niya o nagko-comment naman siya na ano. Pinopost niya, yun yung parang pang-advertise niya, yung mga one-star review. Nakita ko kasi isang one-star review dito na disappointed daw siya kasi feeling niya parang ang dami pang pwede mangyari pero wala daw nangyari. Na for me, justified naman kasi ganun lang naman yung story. Na robots versus human story, lalabanan yung robots, the end. So, okay naman siya for me. Maganda naman siya. Wala naman ako ina-expect na sobrang... I mean, okay lang kung may magandang intense plot twist na mangyari. Pero as a story na robots versus human, okay naman siya. Good. Na ang twist is hindi naman siya robot. Human on Earth talaga. Sabi ko nga sa review ko, it's still a solid like 3.5, at most like 3.8 for me. Agree ako it's lang. Mga still ganun good. din yung rating ko. Ang primary reklamo ko pala na-release ko yung walang lyrics yung mga kanta. Dapat nagsulat siya ng kanta. Ano lyrics? Ano pa naman siya? Baka kasi Musician isip pa niya, naman baka isipin ng audience parang JJ Mon. Musician pa naman siya, di ba? Nakita Yeah. sa biography niya. He's a bass player, yeah. So parang siya ang stand-in niya si Sam, ganun. Na-imagine ko Si siya. Captain Ahab. Nabanggit ko na ba na-imagine ko si Sam as Cooper Tomlinson? For some reason, ganun yung itsura niya for me sa utak ko nung From of Obsession fame. Hindi. Akin of YouTube fame siya. YouTuber nga pala sila. Parang ganun. Siya, na-imagine ko na character. Ako yung na-imagine ko si Lulu ay kamukha siya ni Alice sa Sino Twilight. Maliit siya dapat, di ba? Parang si oh my God, what's her name? Yun yung Ashley Green. Kaya siya maliit kasi para sa dulo magamit yung pagkaliit niya. Ano yun? Kasi yung mga mech, hindi nila nakikita kapag para really short, really small. Kasi napapagkamalan silang bata. Nalala ko bigla yung isang medyo ambivalent ako. Di ko alam kung paano yung parang isang critic din niya. Nakakala ko magiging significant plot twist which is yung Persimmon Intergalactic. Yung supposedly Earth organization na tumutulong sa kanila. Oo nga. Parang Kasi wala siyang napuntahan, di ba? Oo. Akala ko may plot twist, another plot twist sa dulo. Kasi apparently, sa gitna ng story, na-reveal na may gustong tumulong sa kanila from this NGO, no? Kasi akala ko may certain master plan sila. Pero in the end, ang master plan lang nila is i-upload natin yung photos na nangyari dyan sa planeta nyo. Ipagkakalat namin. It's so realistic naman. Oo, diba? natama Kasi naman. they're just an NGO. Like, what can they do talaga? Technically, kinasuhan nila, di ba? Yung na walang They napuntahan. can only help from Earth. Na tama naman si Lulu. Anong point ng pagkalat? Already pinakalat. Ako ngayon, original na nagpakalat ng video sa Earth, tapos wala pa rin nangyari. Na, yun nga, tapos doon na nag-comment si Matt Dineman na most likely, psychopathic lang talaga yung mga tao na willing silang maglaro ng ganong game. Kasi kahit alam nila yung ginagawa nila. Pero yun, akala ko may another plot twist. Although, kinda nagamit naman yun, kasi yung communication governor siguro yata yung ginamit nila para mag-sneak in into the ship, tama ba? Tapos parang sabi nila, yun na yung plano ng Persimmon Intergalactic. Ipagkalat yung video natin. Pinagkalat ko na nga few days ago, di ba? Sobrang disappointed I guess sila. kasali sa plot na disappointing yung magiging papel nung Kasi parang medyo nag-mini-rant after nun si yung author, naging narrator, na parang lang. Ito Gusto lang nila na
tawag dito, gusto nila na maging loudest voice kahit technically wala silang natutulong. Parang ganun yung commentary niya, no? Ano ba niya? Parang ilalagay mo lang sa profile pic mo. It's so political. Ilalagay mo lang sa profile pic mo na yung ribbon or something. Yeah. Pero wala ka naman talagang material na He's natutulong. poking fun at everyone at this point. Ito pa may nakita akong highlight ko na, killing pregnant folks is bad enough, but babies, that's a bad look. That's another, that's another poke at Israel. Kaya, yun yung discussion nila kung bakit ngayon lang nila ginagawa, no? Yeah. Kasi may mga, nagsisimula ng mga anak yung bagong-bago, yung apo na generation. Yung curious ako, kung may audio, kasi alam ko may audiobook to. I'm not sure kung out na yung audiobook. Ayun, isa pa palang comment yan. Pero, kasi, di ba, iba na yung accent nila. From the Earthers. Tapos nung nagpanggap kasing player si Oliver, nung kinonect niya yung sarili niya sa mech, may nakausap siya na Earther. Tapos nung nagsalita siya, sabi sa kanya, what the heck kind of accent is that? Gusto kong isipin na, gusto kong isipin na yung mga taga New Sonora yung mas tamang Earth accent right now. Kasi sila yung umalis 200 years ago. So feeling ko, yung mga nasa Earth nag-evolve na. Para sa US-UK, di ba? Yeah. Yung posh accent, yung technically daw, may theory na, well, di ko alam kung confirm or could be mali talaga. Yung American accent, yun yung totoong British accent noon. Maybe. Tapos nag-move lang towards posh accent yung mga British. Naghalo-halo kasi, di ba, like a lot of Irish there as well. Ayun yung sabihin ko. Ayun, parang halata mo na feeling ko parang may pagka-screenplay yung pagkakasulat ng libro minsan. Obviously, dun sa mga Rosita documentary scenes na. Pero yun din yung dinedescribe pa niya in words yung misspelling na Rhythm Mafia. Na as a reader, obvious naman yung kasi nakita mo yung words. Pero feeling ko, sinusulat niya kasi. With an eye, with an extra eye. Sinusulat din niya kasi para sa mga audiobook readers, no? May mga certain, hindi lang yun meron pang ibang examples. May few other sentences pa na dinedescribe niya. Nababasa ko naman. Pero I guess kasi nga para sa audiobook readers, kaya dinedescribe niya. That's interesting that you said that kasi in an Business interview, niya, diba? In an interview with Matt Dineman, tungkol sa lit RPG book niya, Dungeon Crawler Carl again, na with Dungeon Crawler Carl, he does write a little bit for, like, in consideration of audiobooks. Sa audiobook listeners, So, oo nga, like, good point here, na yun nga, very descriptive siya. Pero sige, you know what, fine, sige, sa context ng story itself, may sasama kasi nakipag-usap yung character, so parang malinaw. Pero still, bilang reader. Kasi it's also first person. First person, so nag-uusap. Technically, may sense na bakit niya nililino na may eye, kahit obvious naman sa ating reader, pero yun. Ano pa ba? Si Eli Opel. Eli Opel na namatay. Si Eli Opel. Nalungkot siya, na genuinely ayaw niya mapunta AI sa Earth. Pero too late. Ano kaya gagawin ni ni Eidolon? He just like sobbed. Sabi niya naman hindi niya naman na itutuloy. But like, feeling ko it still depends di ba kasi magbe-build nga siya ng settlement. Sa Dungeon Crawler Carl din ba, napapansin mo ba kung uso rin yung sinasabi, yung style ng pagsasalita ni Oliver na inuulit niya yung actions? He fired. He sobbed, and he died. No. I yelled. So, tick lang talaga, mannerism lang talaga ni Oliver yan, ganun. Yeah. Okay. Akala ko common style ni Matt din naman yun. Yung isang part ng style ni Matt na I think he was holding back here actually was the humor. Kasi it's such a serious it's such a serious talaga sa lagay na topic. to, such a serious. Nag-hold back pa siya niyan. Kasi may anti-swear words yan. Well, nagkaroon naman sila sa isip nila. Kasi, oh my gosh, I can't stop bringing up Dungeon Crawler Carl. Kasi one of the critics sa Dungeon Crawler Carl ay it's so crass. Which is true. I understand. Hindi talaga siya for everyone. Pero it's like literally one of the best series na I've read. Guys, read Dungeon Crawler Carl. Akala ko marireveal sa dulo kung bakit puro bestiality yung insults ni Roger. Akala ko, ang teorya ko, may connection kay Lulu. Kasi diba, yun yung parang cosplay niya, nagdadamit siya ng cow or something. Kaya akala ko, doon niya nakukuha yung mga insult niya. Maybe pero kasi based sa Earth farming insults. Bakit? Or maybe personality lang yun ni Roger. Baka personality lang yun. Foreshadowing yun na,
may personality si Roger. Inisip ko kasi baka farmer yung context niya, pero wala naman sila alagang hayop masyado. Maybe Puro it's ganun yung just his insults niya. personality. Ano pa Yan. ba? Basta yung mentality ko sa 90% na libro, dapat magiganti sila sa Earth. Bombahin nila lahat. Yun yung, agree ako sa kay Lulu tsaka kay Ako Roger. magiging voice of reason. Sige, bombahin nyo na buong planet. Alam pa ka sa Earthling. Yun nga yung di ba? Akala ko yung dulo, bubombahin ni Roger lahat from top to bottom yung Earth. Pero hindi, ang plano na niya is gawing vegetable lahat ng naka-immersion rigs. So, ito yung sinabi niya. But did they really deserve that? All of them? The soldiers, the gamers, yes. But what about the children and the old folks who'd never done anything wrong? Yan yung you never know. They could have nag-iisipan implicitly sinasupport nila. Walang opposition eh. Hindi ka lang. Ganun din ba ini-imply kapag real life? Kapag sikat sa Pilipinas, sabihin ba lahat ng Pilipino ganun? Ano pa ba? Merong reklamo yung ibang tao na hindi ko naman siya reklamo, yung sa pacing daw. Pacing. Kasi 'di ba nga it's set over 5 days. So they're kind of allowed, like merong time na mag-a-attack sa kanila. Tapos merong time na may lull. Medyo walang sense sa akin yun. Bakit hindi sila continuous umatake? Kasi nga para Para entertaining. Oo. Sige, fine. Para may 5 days talaga sila. Kasi pinagpapahinga nila yun, sinasadya nila. Yeah. I guess tulog yung mga gamers pag gabi or something. Yeah. Yun lang naman. Wala akong reklamo na malala. And straightforward, yun yung opinion ko sa akin, parang straightforward na story siya. Na madaling basahin. Pero ang tagal ko pa rin binasa. Bagal ko magbasa these days. I was a little bit, okay naman with it. It took me like 2 weeks maybe. Ina-expect ko lang na bobombahin ni Roger lahat, pero hindi nangyari yun. So, Spoiler, joke lang. So, yung gusto lang talaga nating mangyari ay may consequences. Sa akin, gusto ko may consequences kay Oliver. Sa kanya, kay Soren, gusto niya mamatay lahat ng... Sa Earth, Kasi for me, obvious na, ewan ko, feeling ko talaga, sinusupport ng lahat. Yun yung sa utak ko, sinusupport ng lahat ng tag-Earth yung nangyayari. Wala silang pakialam. Although parang yung reveal na true motive ng Earth parang kinda boring. Gusto na talaga nila ng... yung mga AI. Hindi. Ayun nga, parang lang nila yun. Pero ang plan talaga nila is real estate, di ba sinasabi? Kasi pag Earth citizens yung nandun sa planeta, pwede nila i-tax. Yung mga current na free colonies, hindi nila pwede i-tax. So parang, kasi straightforward din naman. Separate na kasi yung colonies, yung laws nila, etc. Parang, yun yung agreement nila with Earth, no? Magre-risk sila ng buhay nila. Mag-travel sila into outer space, pero pag nakahanap sila ng magandang planeta, free sila from the clutches of Earth. Pero yun, I guess, straightforward naman yung plano nila. And since... Sa isip ko, mag-aalay yung mga alliance of extrasolar planets. Tapos gaganti sila sa Earth lahat. Bubambahin nila Earth. Sa Operation Bounce House 2. May lyrics na. Fearless forecast. Gagawa ng mech si Roger. Si Eidolon. So, yun na lang ba muna for now? Almost na isang oras na rin tayo. Ayaw nga. Hindi, gusto ko lang gusto kong magtanong sa'yo ng something. Huh? Ano Kasi ako may definite opinion ako. Did you like this or Project Hail Mary more? Since hindi naman sila similar like at all. Pareho lang silang science fiction. Parang for me, in terms of impact sa akin na storya, parang pareho lang sila to be honest. Pero mas gusto ko yung science as a scientist mismo. Parang mas gusto ko yung science ng Project Hail Mary. Ayaw mo ng mga electronic shit. Wala akong electronic shit. May electronic shit ba dito? Parang wala naman. There's Roger and there's mechanics. Dito medyo hand-wavy yung science dito sa science fiction mo. Okay. Kasi si Andy Weir, talagang siya. May pagka-nerd siya. Dito parang lang siya, alipores lang. It's Design like lang yung it's a background. The science is a background. Lang siya dito. Okay. Pero mas nainis ako sa character dito. Mas gusto kong parusahan yung Earth. I see. Kasi sa Project Hail Mary, mas nagustuhan ko yung technical stuff for me. Right. Okay. Kaya medyo yun yung sa movie, medyo hindi ko nagustuhan. Na parang ginloss over. I mean, maganda naman yung movie.
Pero parang yung baliktad sila, yung sa movie, yung science talagang background lang siya. Dun sa I sa see. books, front and center science. Yung opinion ko kasi sa libro ng Project Hail Mary, diba? Ah. Bringing Back. Masyado siyang maraming, yung gusto mo, yun yung ayaw ko. Magkabaliktad tayo. Kumbaga parang hindi naman kasi kailangan na maraming Sa akin yung stuff. gusto ko, parang, okay, ganun yung solusyon nila sa Kaya- ganitong problem. Okay. Kaya diba sabi ko, feeling ko magiging mas maganda siya as a movie kasi I know they won't discuss this stuff sa movie. I guess. Which is, I don't know if I'm correct. Pero yung gusto, ako, I can say na pareho sila ng rating, right? Naalala ko sinabi ko dati 3.5 din yung Project Hail Mary. Pero I can say na mas gusto ko yung Operation Bounce House. Feeling ko dahil sa politics. So, sorry. Dahil lang sa ano. Inisip ko ngayon kung anong sci-fi nabasa ko na para may genuine magandang impact. Ako, I can immediately think of the first sci-fi na I read, which was Animorphs, na very, sobrang in your face ng, it was very anti-war. Yan. Ano pa ba? Ano ba? Kasi parang ako, opinion ko, mas gusto ko pa yung Stormlight Archive kesa sa parehong Project Hail Mary tsaka sa No, but that's diba? Fantasy. Ibang Ayun nga genre naman parang yung yan. fantasy pa yung mas ako sa fantasy. Siyempre si George R. R. Martin maganda yung story niya. Wait, are we still talking about politics or no? Kasi sabi ko, diba, yung sci-fi, parang wala akong naalala na recent ko nabasa ng sci-fi na parang sobrang nagandahan ako. I mean, maganda naman nga yung Project Hail Mary tsaka tawag dito? Operation Bounce House. Maganda naman sila, pero parang in terms of impact sa akin na, wow, sobrang ganda ng libro na yun. Sobrang ganda. Yung keyword sobra. Parang puro fantasy na iisip ko. Hindi ko alam kung bakit. Maybe it's just a preference kasi you like the world building. Inisip ko ba meron ba si Robert Heinlein or something? Yung mga ancient sci-fi. Kasi yung Gusto ko yung Ringworld. Pero yun, even then, marami rin butas yun eh. Misogynist na. Ringworld. Etong baka maganda sci-fi. alin? Hyperion. Nakonect natin. The next book of the month kasi ay Hyperion by Dan Simmons na very critically acclaimed pero hindi ko pa nababasa. May gusto rin akong basahin isa pa niyang libro ni Dan Simmons yung The Terror, historical fiction. Pero anyway, topic na yun for another podcast. With Hyperion, gusto mo na sneak peek sa initial thoughts ko right now. Sneak magpi-play yung clip sa joke. Thoughts. Akala ko magpi-play na trailer right now. Trailer starts na. Bakit? Ano masabi mo sa Hyperion? Hindi, kasi, di ba, nung sa introduction pa lang, hindi introduction, ano ba yung tawag doon? Prologue. Not the prologue, before that, merong Yung may in-introduce characters sa na, piece. Nakalista na and yung then it's character. all just men. So sorry. Bakit? Meron namang character na babae sa prologue. I know. I just, actually, parang sabi ko, it was more than I expected. There was 1 out of 7. Yung CEO, yung mga senators or something. Ano pangalan niya? Gladstone. I don't know. Let's see. I'm still, I still want to read it. But, yun yung first impression ko sa kanya, na, I don't know. I don't know if I'm gonna like it yet. Let's see. Yan lang naman. Yeah. Sci-fi. Operation Bounce House. Nag-iisip pa rin ako ngayon ng sci-fi na parang sobrang... Feeling ko meron, pero hindi ko lang maalala rin. Na may political statement. Yes, and among others. Parang ganun. Ako nga parang kahit yung mga alien movies. Basically, yung sobrang mapapaisip ka talaga. May political statement talaga sila, like with the Yun AI parang and mas- with yung Prometheus. Parang mas maganda pa yung sci-fi movies kaysa books na nabasa ko. Kasi nga yung modern sci-fi, Blade Runner? don't really do that. Parang Modern lang, sci-fi books, they're kind of all like focus sila more masyado on sa the science. Exactly. Kaysa sa fi part. Exactly. So, kaya this was kind of refreshing to me sa sci-fi. It kind of brought yung memories ng old sci-fi that I used to read. Kasi ngayon sa modern sci-fi, I'm not really interested. Medyo, sobrang ngayon, may tendency na maging hard sci-fi yung mga... Hard science. Oo. And not enough, Malaki- critique. Malaki of epekto ni society. Andy Weir. Maybe. Yung mga si Ursula Le Guin, di ba? Sci-fi din siya, Yes. pero mas may Yes, exactly. may fantasy Ursula issue. K. Le Guin. Baka mas maganda yung story niya. Maybe we should read her next. Charot. Feeling ko, hindi naman siya, for me, hindi ko naman ini-indict yung buong science fiction as
Feeling ko hindi pa ako nababasa. Feeling ko meron somewhere dyan. Baka kayo, may masasuggest kayo sa comments. Ito, Operation Bounce. Operation, mas political na yung, di ba? Operation Bounce House kesa iba. Halata mo talaga yung edad ni Matt eh. Ano yung edad niya? He's like a boomer, literally. Boomer ba siya? Generation 60 X. siya? 60 years old na siya? He's like Generation X. Mga 50s, 50 ba siya? 40, ganun. Late 40s, early 50s, I don't know. But yeah, I think overall, it's pretty good. Readable naman siya. And it's naman. been an hour. So sorry. Ayan. So, abangan ang Next book of the month. Hyperion by Dan Simmons. It's another science fiction book. An Science older fiction. one, 1989. 1989 siya. So, kakamatay lang ng author niya this year ba o last year? interesting. Dan Simmons. I've heard na he's been like right-wing in his di ko later sure. years. Parang marami namang ganun eh. No? Okay. Anyway, sige. But yeah, watch out for that, for Hyperion by Dan Simmons next. Parang magulo ba yung episode namin right now? Parang sobrang kung ano lang papasok sa isip namin. With sci-fi, it's so hard to like, kasi di ba syempre interspersed sa story yung science sa science fiction. Kasi So it's kind of hard to, explain. Straightforward din naman kasi story niya, kaya hindi tayo masyado makapag-theorize sa mga possible na nangyayari or hindi. Aside from mga headcanon ko na sana binomba yung Earth or something. Ano ba? Pero otherwise, yung story niya is... Baka mabantay. Upload pa naman to sa YouTube. Guys, may YouTube na kami. Ay, nga pala. So, yun. Okay. Ay, inisip ko mga yung sa No Limit Hungry, ang dami nating nasabi. Marami rin tayo nasabi dito. Isang oras na. Isang oras nga, yun. Because I kept comparing it to Dungeon Crawler Carl. Shut up! Pero guys, please read Matt Dineman, read Dungeon Crawler Carl. If you want an introduction to his writing, I would suggest Operation Bounce House. Sure, kung ayaw nyo mag-invest sa technically 10-book series yung Dungeon Crawler Fair to Carl. say ba na maganda example to kapag gusto mo mag-get into Matt Dineman? Or unlike ba to sa ibang sinulat niya? Kasi aside from this Dungeon Crawler Carl lang yung Oo nabasa nga, ko. No? pero kasi ang Dungeon Crawler Carl, in the future, 10-book series siya. So kung ako bilang bagong reader, fair to say ba na, okay, basahin mo muna to Operation Bounce House kasi ganito siyang magsulat. Well, good introduction to sampler yes to. and no. Kasi nga, like I said, the character work sa series na yun, so much better. Okay. So much better. So, I would say this times 100. Except sa sa politics, I think it's kind of like getting more and more like impactful now. Kasi nga, lumalas, oh my god, ayokong i-spoil. Pero kasi, hindi siya isolated sa dungeons. Okay. And it's gonna change. Like, the society is going to change because of the crawlers. So, I think the politics is gonna be a bigger part of the series. So, dito kasi, he only had one book to do that. So, parang at the get-go, parang sobrang boom, politics na agad. Pero sa Dungeon Crawler Carl, it's kinda like, it's peeking at you. Parang, actually, sa first book nga yes, nag-Dungeon Crawler Carl na. Sa first book, I was like, yung first 3 chapters, I was like, I don't see the hype. Tapos parang pa ako nun, kasi parang, ganito ba talaga yung depiction sa pusa kay Donut? Yeah. But like, then, it got better and better and better. To the point na, right now, I think, yung sa ranking ko sa books, yung Dungeon Crawler Carl na first book, yung worst for me. I think so. No? Nasagot? I think, Not really. I would say like, sure, but expect it to be so much better, yung Dungeon Crawler Carl. Sa bagay, ano nga ba naman meaning ng tanong ko? Wala namang author siguro na same talaga yung style sa lahat. And then kasi nga, he only had one book here na to show off his writing, na parang, I think he thrives sa series na he can develop everything and everyone. Naisip ko tuloy na random aside, siguro that may special episode tayo na special episode agad. Christmas special. Hindi. Hindi ko nabasa. Hindi, parang more of discussing lang about genres ng books. Oh. 'Di ba? Parang, kasi ako medyo may time na nung pandemic, marami ako nabasa pero puro sci-fi. Ikaw, feeling ko mas widely read ka sa akin. Wow. So maganda rin siguro i-discuss, ewan ko. Hindi ko alam kung anong plano pero
something Like, about genre ng mga libro. Kung ano yung favorite genre. ano yung mga gusto nating basahin. Wow. Pero anyway, so next, kung kailan man yun, for now, yun na muna yung discussion ang aming namin. discussion ng Operation Bounce Operation House. Bounce House. Na ang dami nang napuntahan. Basahin niyo. I mean, kung hindi nyo pa nababasa sa mo, kung ni-spoil niyo sarili niyo dito, basahin niyo. Pero I assume nabasa niyo na. It's actually pretty good. Ano naman siya, Yeah, I would say, I would read it again. Feeling ko nga, kung busy kayo talaga, feeling ko okay siyang audiobook. Kasi nga, yung way na pagkakasulat niya, parang audiobook. Anyway, so yun, thumbs up sa Thumbs up! sa Operation Bounce that's House. good. I'm so happy na you liked it. You I like it? Readable siya. Maganda naman. Okay. So, yun na lang muna for tonight. Yeah. No, tonight, gabi kami nag-record. So, yun. I-upload na to after. So, yan. Salamat sa pakikinig sa amin sa Tony and Soren's Book Club. And we'll see you next month with Hyperion by Dan Simmons. Bye!